Nagpahayag ang kasalukuyang Pangulo natin ngayon na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. patungkol sa dalawang nakalipas na administrasyon ay wala raw nagawa si Duterte at si Pino sa mga biktima ng Yolanda sa Tacloban City. Ngunit ang kanyang mga pahayag ay tinututulan dahil marami nang nakalabas sa pahayagan at mga testigo, lalong-lalo na ang mga Tacloban na habang buhay itong hindi nila makakalimutan ang kabutihang ginawa ng dating Pangulong si Duterte. Dahil siya ang kauna-unahang mayor from Davao City na nagpaabot ng tulong. Samantalang ang mga nasa taas na posisyon ng gobyerno ay patuloy na nagbibingi-bingihan dahil sa Alitang Marcos na siyang namumuno sa Tacloban na si Alfred Romualdez, ang pinsang buo ni Bongbong Marcos o kapatid ni Tambaluslos. And ang namumuno naman sa kaitaasan ng posisyon ng gobyerno ay ang Aquino, ang mahigpit na magkatunggali sa politika. Kaya naman sa hidwa ang Marcos at Aquino, ang naiipit o kawawa ay ang taong bayan sa kanilang mga hidwaan. Kaya sa dalawang partido na itong nag-uumpugan ay malaking epekto ito sa sambayan ng Pilipino sa kanilang kahirapan. Ayon pa sa pahayag ng dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte, it is a moral obligations for Davaoenos to help. So, he quickly flew to Tacloban with his team to lead the humanitarian act personally and brought some goods, food, medicines, water, and a cash amounted of 7 million pesos from the city of Davao. Kaya panoorin at pakinggan natin ang pahayag ng dating Pangulong si Duterte na pinasinungalingan ni BBM. Way pagkaon, way tubig, ang tanang patay na asdalan, ang mga tao katanaw nila sa langit. I really do not know. The President had been there. Marroas was there. I would suggest that, any suggestion lang, baka abot doon na, I do not mean to a state of calamity is not enough. There has to be a state of emergency because there is no local government functioning. Yung inaasahan nila na police, army, pati mga social workers, taga-gobyerno, lahat sila biktima, lahat sila may patay. Pati police, pati army doon patay. So there is no city government functioning. Hindi naman ako nag-ano, pero as a Filipino, I have to say something. Ang mga patay na sa dalan, as I said, I do not mean to be, God must have been somewhere else. Or he forgot that there is a planet called Earth. Hindi ko malaman kung iiyak ako. I cannot shout in anger because you cannot be mad at anybody there. Maraming mga taga-Davao na nagbibigay ng pangalan to check. Walang barangay doon, walang gumagalaw. Ang mga tao parang zumbis naglalakad sa daan na humihingi ng pagkain. Anak ka sabi ko itong buhay na to. Pulis na nga to, uniforme, patay. But pasabot, ang tanang tao nga to, di makabuhat sa ilang trabaho, kay biktima silang tanan. Kasi nga, you have to, Capitol, you have to help. Wa sila kibaw eh. Sila mismong silingan, wa sila nangamatay ng Pilipino, di atuan ninyo. Kasi pagkaon na lang. Alam mo, naawa ako sa kanila, even if they wanted to retreat and seek shelter, take off the helicopter, ang Tacloban is a plateau. Patag kayo ang bukid. It's about mga 50 kilometers mudagan sila. Wala nila kadaganan. Anak, plateau ba? So, wala gid sila yung mga tuwan. Ang katong akong gipada, itong the other night, you were arrived Tacloban just this afternoon because they had to negotiate their way and may na sila, nagdaman sila da ang atong 911 kompleto na i-cutter. So yung cut nila hinay-hinay, nagkaabot sila. I think we are the first, but I'm not saying that we are the only one who. Katotong tuang kato is only good for about 3 to 4 days. Mubak down to tungkol sa pagkaon, ilang kasilya asas po sila,
human beings. They have the needs. Walay klarong pagkaon nga to, walay klarong kasilyas o asa. I expect na by the third or fourth day mo reklamo na to. So, ang akong gusto, ang mga to nga to, I'm not trying to be funny, guys. Kanang mo handle o patay. Handle o patay. Kaya nga to, apparently, no one is ready to just pick up. They're decaying. You must remember Friday, Saturday, Sunday, Monday. So tama gitong akong decision. Friday, Saturday, pagtanaw na ko, Stevie, ingnan tamong, I told the Davaoenos city residents, we have to help. Maski na pa paano, kasi ano kalit, we have to help. Mayor, just like Tacloban, there are a lot of residents in Davao City na nabot sa coastline. Kung sa'yo mong i-advise sila kung simba ko mo abutin mo. Dili, kung naatay warning, then, and then I would make this, kung naay warning, then there is no reason why nga nung di mo makwet. Ay, kung na ako'y mga 3 days, kuyuron tayo ka. Mayor, what will be the preparation of the city? Kaya nga sabi ko, two corridors. Mm. Dito sa Indangan, papuntang Bukid. Dito naman, dito sa, sila na si Villaroman, kanilang trabaho na yan. But I want to create channels, of emergency channels sa syudad. Nakasakali maganon, may super typhoon, well in advance, advised so many days ahead. And yet, ganon ang, well, of course, nandoon si Mare. Jasmine was there all along, all the time. Sabi niya, wala talaga na. And I agree with them. It's the entire city, 95% lost. There is no Tacloban City right now. So pabalik-balik ang dating Pangulong Duterte tulungan ang mga biktima ng Yolanda Typhoon. And the following day ay dala-dala naman niya ang ibang grupo ng mga tao o team upang sa ganon ay makapagpahinga naman ito at may kanya-kanyang trabaho sa lungsod ng Davao. Kasama na nito ang young men doctors and yung mga trucks ng 911 upang ito ay makatulong sa area ng mga nasalanta. Kaya hangang-hanga ako dito sa pamumuno ni Tatay Digong dahil nakikita mo talagang napaka-agresibo sila bilang public servant. So nauna pa ang Davao City na nagkaroon ng 911 rescue team or mga equipment dahil ito sa pamumuno ni Tatay Digong na napaka-masigasig, di ba? So hindi kami nagkamaling mga taga Davao na pinili itong mga Duterte. At sana naman ay ganon din kayo. Tuloy-tuloy nating piliin ang mga Duterte dahil napaka-devoted sila sa kanilang mga trabaho at talaga makikita mo na may kakayahan silang mamuno at handa nilang ipaglaban ito. And it was proven na talaga sa panahon ng kanyang administrasyon. Kitang-kita natin kung ano ang mga nagawa niya. Total na ang kaning mga bago, siguro about, siguro mga 10, 20. That's about it. No hiring on ako kaya wala ko kuha na ipartang gobyerno. Abay private partnership at purchase ani mayor o kadto lang gining Wala, bidding ni pa. With bidding, hindi ko masulot ng mga diyan mga preso. na-mention po niya kaganina mayor no nga kadto itong standard i-mention mo nga US standard mo ba ni siya tong uniform sa ginagamit sa central government sa US. O bito nagbuntangan sa Amerikano ko. Kana ko ana, state of the art, as in state of the art. Kita ka sa Sirin, 3 kilometers ang radius ang madungog. At nung kasagsagan ng kanyang pamumuno, ay binago niya ang proyekto ni Pinoy dahil napakaliit ng kanyang pabahay. Mas medyo niluwagan pa ito. At may magandang quality, unlike before sa pamumuno ni Noynoy na tinipid raw ito.
So ang pabahay ni Duterte sa mga taga-Tacloban ay libre na lahat. Wala na silang binabayaran. So, house and lot na ang ibinigay ni Duterte sa mga biktima ng Yolanda. Unlike sa pabahay ni Bangag, ay may binabayaran pa sila. So iba talaga ang puso ni Duterte o ng mga Duterte. Makatao talaga sila. Kaya yan ang hindi makalimutan ng mga taga-Tacloban ang ginawa ni Duterte noong kasagsagan ng Yolanda. Na malaki talagang tulong ang ibinahagi ng Pangulong Duterte. At kapag sila ay pahawakin ng pera, ay ibinubuhos talaga nila sa proyekto. Katulad na lang itong shoreline na napakahaba at napakamakulay. At meron pang Freedom Park nasa kalagitnaan. Kaya napakaswerte ng mga taga-Dabawinyo sa pamumuno ng mga Duterte. At pakinggan naman natin ang paninira ni Dayonyor laban kay Duterte na wala raw itong nagawa sa kanyang administrasyon sa lungsod ni Bangag sa Tacloban City. In the previous administration, nothing was done in the administration before. Ayan, pagkatapos niyang kontrahin ay naging controversial ito. Kaya naman nahagilap ang kanyang videong nagsalita siya o nagpapasalamat sa dating Pangulong si Duterte sa kanyang tulong na ginawa sa kasagsagan ng Yolanda sa mga tao na salanta o biktima sa Tacloban. Kaya malaking sampal na naman itong kasinungalingan niya. Kayo ba ay may tiwala pa dito sa presidenteng Bangag na parati na lang itinatanggi ang kanyang mga pahayag? To start, the president arrived and made a small speech, and it was good to have him back in Leyte. Tacloban ang pinakamagandang mayor sa buong hindi sa buong Pilipinas sa mundo. Wala akong yung it's just an appreciation of beauty. We are always reminded that he is probably the first local government official to come to Leyte, bringing relief goods and other medical assistance during the typhoon of Yolanda. One of my saddest in my life. At ang simpleng paggunita at madamdamin sa mga namatay noong kasagsagan ng Yolanda na pinangungunahan ng dating presidenteng si Rodrigo Roa Duterte. Kaya pagdating sa kredibilidad, wala na talaga tayong pag-asa dito kay Bangag. Kaya dapat mag-resign na to. Kasi wala na to sa tamang pag-iisip. See? Naririnig nyo kung sino talaga ang sinungaling? Even Senator Amy Marcos ay nagpahayag din na pinatunayan niya na talagang tumulong at may nagawa itong si Duterte sa Yolanda victims. At kasama pa nito si Baste. At ayon pa kay Senator Amy na wala ngang nagawa ang anak mong si Sandro. Nung kasagsagan ng Yolanda ay hindi man lang nagpapakita itong si Sandro. Aniya,